How to improve your middle game play? Isa po ba kayo sa mga player na kung saan after ng opening hindi na alam yung gagawin? Hindi na alam ang plaplanuhin, hindi alam ang tamang tira. Aba, para sa inyo po yung video na ito dahil magtuturo po ako ng mga bagay na makakatulong para mapalakas nyo ang inyong middle game play. Pero bago po natin simula guys, i-like nyo muna yung video natin at kung di pa kayo follower, subscriber, gawin nyo na po. So ano pang hinihintay natin? Simulan na. Before I proceed, sabihin ko lang, gumawa na po ako ng basic opening principle. Isa po yun sa top 10 most view ko sa YouTube. Tingnan nyo na lang po. No? Siguro ilalagay ko yung link sa description below para sa opening muna kayo magsimula. Ngayon, ito pong video ito ay para naman po sa middle gameplay. Ano ba yung dapat natin gawin? Alright? Pero bago ko sabihin yung mga dapat gawin, dapat ito maintindihan nyo muna. Middle gameplay ay hindi po tulad ng opening. Ang opening po kasi medyo kailangan dyan memorization. Of course, may konting analysis, pero mostly, kinabisado mo yan, inaral mo yan, binasa mo sa libro. Ang middle gameplay is completely different. Kasi dito, sobrang marami ng possible moves na kung saan kukuha ka lang ng iilang candidates. Paano ka kukuha ng candidates? Madali lang po. Madali lang. Eto, may 4 lang po kayong dapat tandaan. Okay? Una po, always look for a checkmate. So, pag mag-isip ka, yan una mong hanapin. Kung wala kang makitang checkmate, pupunta ka naman sa tinatawag nilang check lang. Kasi yan, dalawang yan ay forcing move. At ang kasunod niyan, kung wala ka pa rin makitang check na matino, punta ka sa capture. Yung kakain ka ng pyesa. Forcing din kasi yan eh. Pag kumapture ka, mostly, kakain sila pabalik, kundi lugi sila. At kung wala yung tatlo na yon, mapupunta ka na sa tinatawag na maneuvering of pieces or kung saan iisip ka lang po ng tira na kung saan mailalagay mo o ma-improve mo yung posisyon ng yung pyesa sa paraang pwede ka nang maka-checkmate, maka-check at maka-capture. Ganun lang kadali. Di ba? Apply nyo lang yun pag naglalaro kayo. Kaso coach, ang dami pa rin pong posibleng tira dun ah. Paano kung makikita yun na mabilis? Wala naman akong buong araw para maglaro lang ng isang game. Most of the time pa nga, rapid lang ang nilalaro at yung iba pa nga blitz lang. Bakit yung mga master ang bilis sila nakikita? Diyan na po papasok yung tinatawag na pattern recognition. Ano pong ibig sabihin nun? Eto lang po, ganito lang po kasimple. Example, ikaw, marunong ka mag-drive. From bahay mo, may pinuntahan kang isang lugar, first time mong pinuntahan. Anong gagawin mo usually? Dahil first time mong pinuntahan, madalas mag-Google Map ka or Waze or hihingi ka ng direksyon sa ibang tao para makarating doon. Eto ngayon. Pagka nakapunta ka na sa isang lugar na yon, pangalawang beses na pupunta ka doon, kailangan mo pa ba ng direksyon? Yung iba siguro konti, pero most of the time, mas makakapunta ka doon ng madali. At syempre, kung pangatlo, pang-4, pang-5, na pabalik-balik ka na doon, aba, sigurado wala ka ng ligaw dahil alam mo na kung paano pumunta. Dahil recognize mo na yung pattern ng daan kung saan yung tamang liko at tamang way. Diba? So, ganun din po sa chess. Pag nakita mo na yung isang pattern, yung isang position before, mas madali mo na yung makikita sa mismong laro. At yan po ang gusto kong ipakita sa video na ito. Pasensya na, medyo mahaba po, no? Kailangan ko kasi explain yun para mas maintindihan nyo. Anyway, kung titingnan nyo po yung posisyon na ito, ayan po. Okay? Puti po ang titira dyan. At ang pupukusan po natin sa ngayon, kasi marami pong klase ng tactics eh. Kahit po aralin nyo yan, sobrang dami, mahihirapan kayo at matatagalan. Pero sa ngayon, dito lang po ako magpo-focus sa may tinatawag nilang F7 weaknesses. Alam nyo ba pag naglalaro po kayo ng chess, ang common weakness ay F7 at F2. Yan po yung pinaka-weak na square. Bakit? Kasi king lang ang nakadepensa dyan madalas. So marami kang pwedeng gawin tactics because of that. At in this case, tingnan nyo mabuti ito ah. Puti po ang titira. May ginawa siyang simpleng tira. Tingnan nyo ah. Knight takes F7. Bakit niya kinapture yan? Kasi pagka takes po,
Queen H5, check na naman, tumakbo na libre yung kabayo sa Gedli. Ang simple lang nun. Ibalik natin, ha. Okay? Paano niya na-realize yung weakness yan? Jayden, go ahead. Yung ano ko, kinukulit ako. Anyway, alright. Okay, sorry. Okay, so paano niya po na-recognize yan? First of all, sa middle game po, dapat aware kayo sa mga undefended pieces. Ibig sabihin, walang nakadepensa. Like kung ako titingin ngayon, ang mga walang depensa, isa, dalawa. So yung tira ko, kung wala naman akong checkmate, capture na matino, eto, o yung tinatawag nilang knight takes f7, yung pinakita ko kanina, wherein pagka takes, queen check, takbo yung king, nakalibre ka ng isang pawn. Definitely winning na po yan sa white. Okay? So yan yung isa sa pattern na dapat yung tandaan when it comes to f7 weakness. O, tuloy-tuloy po tayo. O, eto naman. Tingnan nyo. Tingnan nyo mabuti yung posisyon. Marami na pong pyesa ang white na aktibo. Sa ngayon po, inaatake yung kanyang reyna, pero mayroon na namang weakness sa F7 yan na pwede mong i-take advantage. Ano yun? Eto po, no? Tulad na sinabi ko, always look for checkmate, check, capture. So, dito po may check na matindi. Bishop takes F7. Kinapture po yan, chumek. Tumakbo, chinek. Ayan. By the way, hindi po pwede dito kasi mati doon. Pagka takes, rook takes lang po, immediately winning na yan. Kasi bukod sa lamang ng pawn, aba, babagsak to, inaatake yung king, alanganin, may mga mati na po ata no? No? Grabe na. Anyway, another F7 weakness yan. Balik po tayo, isa pa. Ayan. Oh, eto, another F7 weakness. Dahil sa weakness sa F7, king lang kasi ang nakadepensa. Pagka rook takes F7, kinapture po yan ng king, chumek, tumakbo, and then kain yung tore. Di ba? Easy win. Oh, isa pang example. Tandaan nyo po yung mga pattern na pinapakita ko. Eto po. Oh, tingnan nyo po. F7 weakness na naman. Ano ang ginawa? Tingnan nyo mabuti Nag-knight takes F7. Kinapture. Queen takes E6 check. Only square. Aba, chinek lang po sa may E7. Bakit? Para pagkatakbo doon, rook G3 lang, hindi madepensahan ito. Sabihin nyo siguro, coach, anong hindi madepensahan? Pwede namang igalaw yung kabayo, knight F6. Meron pong rook takes Pagkatakbo, kahit kainin yung tore, quality up na po yan, winning na yan. O, diba? Ibalik natin doon. Coach, may isa pa kasing tira dito Paano, coach, kung mag G5 lang? Ayan, G5 lang. Kakainin lang pala yan. Tapos, pagka-takes mo, kakapturin lang din saan ka pupunta. Pag pumunta ka dito, check, ganun. Pag pumunta ka naman dito sa kabila, tirahan ka pa rin ng rook E7, mati ka pa rin doon. Okay? Pag naman po, lumapit dito, baka sakali makatabla, rook E7 pa rin kasi hindi madepensa nito. Grabe, no? Mate. Tandaan nyo yung mga pattern na yan, punta tayo po sa dito naman. Ito, simpleng F7 weakness taking advantage. Knight takes F7. Para saan? Para pagka takes, may fork. Ayun. So, lamang agad. Quality up. Diba? Tandaan nyo yung mga pinapakita ko, Punta naman po tayo dito. Alright. Ito, very interesting. Ang lalim. Kasi, ganun pa rin yung ginawa, weakness pa rin po sa F7, nag-knight takes F7 yan Pagka king takes, bishop takes G6. Tumakbo doon, eto matindi Akala mo kakainin lang yung tore, hindi. Nag-rook takes D8. Bakit? Pagka-capture kasi, queen takes E6, hindi madepensahan ng sabay yung mate. Mapipilitan yan. Puro ganyan na lang para tumagal. Chumek na lang. Pero, yan po ay checkmate na. Nakita nyo yung F7 weakness na yon? Tandaan nyo yung mga pattern na pinapakita ko. Siguro, dito po, pang number 7, ayan, puntahan natin to. Pag-iisipin ko na kayo. How can you take advantage of the F7 weakness? Isip kayo. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. 10 segundo. I-post nyo na lang yung video. Tapos, pag nakita nyo na, i-play nyo na. I-comment nyo na lang yung sagot kung nakita nyo. Anyway, eto po kasi ang tinira dito. Bishop takes F7. Why? Pagka takes,
check. Tumakbo, di kain mo. Nakita niyo yun? So, nakita niyo yung mga klase ng tactics dahil sa weakness sa F7. So, bakit ko po pinapakita yung napakaraming ganyan? Para po ma-recognize nyo yung pattern. Para maintindihan nyo yung mga possible way to take advantage yung F7 square. At dahil doon, medyo may idea na kayo kung ano ang gagawin pag naka-encounter kayo ng almost similar position. Hindi kailangan eksakto eh. Example, eto na po. Sample game po tayo ha. Puti po ang titira, ang tinira niya E4. Nag-E5, Knight F3, nag-Knight C6. Tumira po ng Bishop C4, normal lang. Ngayon, dito po may trap eh. Yung Knight D4. Trap po yan. Pag kinapture mo ito, titirahan ka ng gano'n. Nakita niyo na ba? Tapos siguro pakita ko na lang na mabilis. Ito po, gano'n. Yung tumitira po ng fork, tapos takes. Pagpunta dito, capture lang. Pagka-takes dito, mati ka. Kaya binibigay yung pawn. Okay? So, balik tayo dun ha. So, kaya po gumaganyan. Ngayon, of course, kung alam mo yan, hindi mo kakainin yung pawn sa E5, magna-knight takes pawn ka. Pagka knight takes pawn, binabawi yan. And then, ang best move dito, C3. Ngayon, pagka C3 po, pag kinapture yan, knight takes ka, makokontrol mo yung gitna. Di ba? Lakas ng sentro. Grabe development mo, siya wala pa. Kaya ang ginagawa nila dyan, yung iba, nagbi-bishop C5. What's the point of bishop C5? Eh, pag kinapture mo, ako yung naka-develop, edi okay pa. Diba? Ngayon, dahil nakita kayo ng iba't ibang klase ng pattern, taking advantage of the F7 weaknesses, ano ang best move dito ng white? Tingnan natin kung makikita nyo. Kita nyo na ba? Hindi po ito parehong-pareho ng mga puzzle na binigay ko, pero yung pattern niya similar sa mga una kong binigay. Which is, sasabihin ko na para mabilis po tayo, bishop takes. Anong meron? Pagka takes, dahil undefended to, may queen h5 ka, tatakbo yung king kahit saan niya gusto. Siguro mag g6 na lang. You'll take the bishop, lamang ka na ng pawn, hindi pa nakakasling yung king. Mas dumali nyo nang makikita yan dahil nakakita na kayo ng ibang pattern before. Diba? Oh, another example. Ito, oh, pakita ko din to. Ayan, oy, tumira na. So, dito po, sa trap din to eh. Pagkatira po ng D5, tumira po ng E5. Yan po yung tinatawag na England Gambit eh. No? Yung pag tinex mo, medyo magulo, may ganon. Ngayon yung iba, takot. So, ang ginagawa, D5 lang. Pagka D5, magde-develop lang yan, Bishop C5. So, pagka Bishop C5, yung iba, nagsi-C4. Bakit? Bago mag-Knight C3, gusto nila naka-develop yung C4, may suporta. Ngayon, yung black, mag-D6. Pagka D6, Knight C3 na nga, and then, nagde-develop. Pagka-develop, tumitira po ng Bishop G5. Ayan. So, pinin, no? Kasi nga, ang ganda tingnan, nakalabas na to, wala nang suporte. So, mapipin ka ngayon, may mga ganun pang idea. Pero, because of the pattern na pinakita ko sa inyo kanina, weakness sa F7, in this case, weakness sa F2, ano ang tira po ng white? Dapat makikita nyo na yan kasi nakita nyo na yung pattern eh. Almost similar yan sa kanina. Hindi kamukhang kamukha pero halos pareho. Oh, nakita nyo na yung sagot? Hopefully nakita nyo. Kasi ang tamang tira, bishop takes F7. Pagka takes niya, check. Pag tumakbo yung king, kahit saan lupalop, queen takes G5. And this is already winning dahil one pawn up ka na, hindi pa siya nakakasling. Diba? Kasi nakuha nyo na yung ganung pattern eh. Okay, one more example siguro sa French or Caro-Kann. Caro-Kann na lang. Ayan, so Caro-Kann po tayo. Ayan, so eto po yung Caro-Kann na kung saan kinokontrol lang po yung gitna. Pagka takes, babawiin ng ganon. So, dinidepensa ng C3. Pagka takes po, pawn takes, eto. Tira po ito ni Karpov. Paborito to ni Karpov. Ayan, no. Ito po yung Karpov variation ng Caro-Kann. Sobrang kunat niyan. Ang idea po niyan, magna-knight F6. Pag kinapture mo, kakainin. Ganun lang, palit-palit. So, ang ginagawa po ng white, nagna-knight G5. Ngayon, ang weird ng knight G5, may H6, pero hindi pwede kasi may knight dun eh. Pag kinapture mo, mati. Kaya ang ginagawa po dyan, nagna-knight dito. Ayan, bago sipain, pagka-takes mo, para may ganon. O, diba? So, ang ginagawa naman ng white minsan, nagbi-bishop C4. So, pinipressure ito, kaya gumaganon. Pagka ganon, nag-queen E2. Ayun.
At pagka Queen E2, eto na po, pakita ko sa inyo, no? Yung iba dyan, nagdi-develop Bishop D6, thinking na activating yan, tapos magkakastling. Oh, pero alam nyo bang mali yan? Oh, bakit po yan mali? Ano po ang pwede nyong gawin na matindi yan at maipanalo yung larong ito? Sige nga, isip kayo. Okay na? Nakita nyo na? Ito po, F7 weakness na naman. Knight takes F7. Pagka takes, Queen takes E6. Pagkatakbo sa King G6, only square. Hindi pwede dito kasi mati ka doon. Bishop D3, only square na naman. Tatakbo dito, Queen H3. Checkmate. Di na nga kinain yung bishop, minati na lang. Diba? Ngayon, dahil familiar na kayo sa mga pattern na ganyan, F7 weaknesses, mas mabilis nyo nang makikita yan in the game. Ganun po ang sekreto paano ma-improve ang middle gameplay. Ngayon, ang tanong dito, Coach, sobrang dami ng mga klase ng tactics ha. Isa lang yan, taking advantage of F7 square. Paano yung iba? Yun na nga sobrang dami, kaya kailangan nyo po talagang sasipagan. Kaya nga po yung mga gumagaling sa chess, talagang sobrang tutok niyan. Hindi po yan overnight na mag-aral ka lang ngayon o isang linggo magaling ka na. Wala pong ganun. Years of hard training po ang ginagawa. Ngayon, pag may nakita kayo, kakatuto lang, sobrang galing na agad, pag kalaban nyo, di kayo manalo, maniwala kayo, hindi yun 100%. Walang ganun. Wala po kahit sobrang talented ka, kahit si Magnus ka pa, batang-bata pa lang yung puro training na ginawa nun. Hindi yun biglang gumaling na lang. Gumaling yun dahil sa sobrang hard work, plus of course, siguro yung talent niya din sa chess talaga. Anyway, ganyan po ang pag-aaral ng middle game. Pattern recognition, very important po yun. Kaya mag-solve kayo ng mag-solve ng iba't ibang klase ng tactics para mag-improve kayo sa laro. Ngayon, bilang panapos, may ipapapasil ako sa inyo. Eto. White turns to play. Kaya nyo ba makita yung best move dito para lumamang talaga ang puti ng gusto? Though, slightly better na siya dahil ipit. Pero may panapos kasi dito na talagang material ang ilalamang. So, ang gawin nyo po, reviewin nyo yan sa bahay. Pag nakita nyo po yung tamang tira, i-comment nyo na. Laro po ito noong 2004 between Lahos Portage saka Barga Sultan. Anyway, sana po may natutunan kayo sa video na to. Abangan nyo po yung other videos natin wherein we'll try to teach more about this kind of things. Siguro different kinds of tactics naman or even endgame or kung ano po ang pwede kong maituro para makatulong po sa pag-improve ninyo. Muli, salamat po sa inyong suporta ha. Sana po makapag-like and share kayo. Alam nyo ba, mahal bayad nito? Sinumbat pa no? Seriously, pero mahal po ito pag tinuturo natin sa mga estudyante natin ng foreigner. Pero para sa mga Pilipino tulad nyo, libre lang. Sana po ma-appreciate nyo ng konti by simply liking and sharing at mag-follow na din po sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. So hanggang dito na lang po tayo mga kabiyahe. Ako po si FIDE Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Bye po. Thank you.